Magandang araw mga kapatid. Ito po yung ating chapter assembly topic for September 2023. Pinamagatang Staying the Course, Upholding the Age-Old Teachings of Catholic Church. Meron po tayong tatlong objective. Una, magkaroon ng fundamental na pagkaunawa sa tinatawag na magisterium ng ating Katolikong simbahan. Pangalawa, itaguyod yung ating mga sinaunang katuruan ng Katolikong simbahan at huwag magpadala sa tinatawag nating modernismo. Pangatlo, manatiling tapat sa ating simbahan sa kabila ng mga pinagdadaanan nitong mga kakulangan, kahinaan, bunga ng ating mga pinuno at ng kanyang mga miyembro. Ayon nga kay St. Boniface, ang simbahan daw ay parang isang great ship na being pounded by the waves of life's different stresses. Our duty is not to abandon ship, but to keep her on her course. Nangangahulugan, hindi tayo dapat mag-iwan, hindi tayo dapat sumalon ng barko, manatili tayo dito sa kabila ng mga alon, daluyong na ating sinakaharap. Dahil meron tayong misyon na dapat natin maisakatuparan. Yung three sources po ng ating church authority, binubuo ito ng Sacred Scripture, Sacred Tradition, at yung Magisterium. Isa-isayin po natin mamaya yan. Ngayon, ayon po sa Catechism ng Catholic Church, paragraph 80, hindi po sila nagkakaroon ng tagisan sa halip ng ating Sacred Tradition at yung Sacred Scripture na yan ay magkatuwang sila na kung saan yung mga misteryo ng ating Panginoong Jesucristo, sila po ay makakapagpatunay na ito talaga ang nangyari o naganap. Ayon na sa pangako ni Cristo, siya ay mananatili sa atin hanggang sa wakas ng panahon. Puntahan po natin isa-isa yung mga pinanggagalingan ng otoridad. Una, yung tinatawag nating magisterium. Ito po yung teaching authority na nagmumula sa ating simbahang Katolika na binuo ng ating Santo Papa at ng mga obispo ng simbahan. Ang pangalawa, yung tinatawag nating Sacred Scripture, alam natin, ito yung patungkol sa Biblia na naglalaman ng salita ng ating Panginoon. Kasama na dito yung mga katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. At pangatlo, yung tinatawag nating Apostolic Tradition. Ito po yung mga katuruan ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang ipinakita, ipinamala sa mga apostoles. At ito po ay nagpasa-pasa sa pagdaan ng panahon. Kaya naging bahagi ng ating tradisyon. So mula doon sa mga unang apostoles hanggang sa mga sumunod na obispo. Ngayon po dapat nating tandaan patungkol dito sa barko ni San Pedro. Ang ating kapitan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Gumawa siya ng perfectong barko dahil siya mismo ay perfecto. Sa katunayan nga, kanya pang unang inunuklok si San Pedro bilang unang Santo Papa na katuwang ng mga iba pang apostoles ay nagtitimon na nagpapaandar ng tinatawag nating barko na pinapalakas ng banal na Espiritu. Ang problema nga lang, may mga kinakaharap na tayong problema sa loob mismo ng barko at yung tinatawag din natin modernismo. Alam natin, wala na yung mga apostoles at yung otoridad ay ipinasa sa atin. Meron po tayong mga ibang pinuno na magagaling, dakila, sinusunod yung mga dating kautusan, pero meron ding mga ilang pinuno na hindi ganoon kagaling, hindi ganoon kadakila, at yung iba pa nga ay masama na hinahangad yung kanilang sariling kapakanan sa halip na kapakanan ng mga taong nasa loob ng barko. Masasabi natin meron tayong kaaway sa loob mismo ng barko. Tingnan natin yung modernismo. Sabi nga, ito yung great threat sa Judeo-Christian truth and culture today. Maging sa loob ng simbahan, may kita po natin tinatawag nating modernismo.
Ang resulta nito ay di-desecrate yung templo ng ating Panginoon para doon sa kapakanan ng tinatawag ng templo ng tao. Mas pinahalagahan po yung kapakanan ng tao at pinalimutan na yung righteousness ng ating Panginoon. So ang tingin dito, una yung tao sa halip na ang ating Panginoon. Ano po ba ang ginagawa? Binabaliktad na po. So yung mga dating katuruan ng simbahan, ano na yan? Pinapasukan na ng kultura ng modernismo. Tinitignan yung karunungan ng tao at sinusunod sa halip na karunungan ng Diyos. Kaya ngayon tao, anong tinitingnan? Yung kanyang pananagumpay sa kanyang kalayaan, sa kanyang kapakanan. Pero yung tunay na Kristiyano ay ipinahayag ng ating Panginoong Kristo ay nagpapako sa krus upang tayo ay tubutin. Pero para sa mga Hudyo at sa mga Hentil, ito po isang kamangmangan, isang problema. Sino ba namang kasing tao ang magpapakamatay para sa iba? Maliban pa rito, kung ano ang mga tinuturing na masama ng mga apostoles, sa ngayon, tinitignan ito ng mga modernist bilang isang bagay na tama o maganda. Halimbawa na po, yung tinatawag nating active homosexuality. Tanggap na yan. Yung pagkasama ng magkaparehong kasarian, lalaki sa lalaki, babae sa babae, pwede na silang basbasan. At yung banal na komunyon, ibinibigay na sa mga tao na mayroong mortal sin na hindi nagsisisi. Ang modernist po ngayon ay nagsasaad ng ibang Heso Kristo na kung saan minamahal ang mga makasalanan pero hindi tinitignan yung nagawang kasalanan na kailangang mabait lang, walang masaktan na tao, no? Na para bang wala ng eternal damnation. Hindi po ganun ang katuruan ng ating simbahan. Ano nga po ba ang ating maaasahan sa mga modernist? No? Patuloy po nila na ito-twist, i-bend, sisirain yung mga katuruan na kung saan magkakaroon sila ng sariling kwento na yung ating mga pinaniniwalaang totoo noon ay magiging hindi na totoo. At yung mali ay matatanggap na bilang tama. Hindi po maaari yan. Dapat tayo manindigan laban sa mga ito. Kaya nga po ang sinasabi sa atin ni San Pablo, dapat manatili tayo matatag, no? Ialay natin ang ating mga sarili, no? Sa Romans chapter 12 verse 1 to 2, ito po yung sinasabi diyan, pero mas tingnan natin yung nakasulat sa wikang Tagalog. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsambahan ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So si San Pablo po ay nagsasabi sa atin na hindi tayo dapat padala sa agos ng mundo. Ito ang tinatawag na modernismo. Maging tapat po tayo sa ating pinaninindigan, yung katuruan ng ating simbahan. Ano po ang ating tugon? Meron po tayong 4. Ito yung nasa acronym ng STAY. Isa-isayin natin. S. Submit to the old age authentic teaching of the Catholic Church and do not be swayed by modernism and other ideologies. So magpasailalim pa rin po tayo sa matanda, nauna,
Otentiko at tunay na katuruan ng ating Katolikang simbahan. At hindi tayo dapat padala sa tinatawag na modernismo. Maging tapat po tayong miyembro ng ating Katolikang simbahan at magtiwala sa Panginoon na siya ay nangungusap sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Ang pangalawa, testify the goodness of Christ. Tayo po ay maging saksi sa kabutihan ng ating Panginoon. Speak up so that other passengers may be reminded of God's love. So kailangan po natin magsalita at manindigan, paalalahanan ng ating mga kapatid sa kaparehong barko patungkol sa pag-ibig ng ating Panginoon. Ano po ito? Yung panawagan para sa conversion and evangelization. Nagaganap po ang tinatawag na modernismo, pero kailangan natin na maging tapat sa katuruan ng simbahan at sa ating pamamalakaya. Ituro po natin ang otentikong katuruan ng simbahan at hindi yung sa modernismo. Dapat natin ipagtanggol ang katotohanan na mayroong matatag na pananampalataya na nakaangkla sa ating pag-ibig. Ang pangatlo, accept. Tanggapin po natin na tayo ay mga imperfect na mga tao, ngunit ang ating Diyos ay perpekto. Maging ang simbahan o ating komunidad na at mga namumuno nito ay maaaring hindi perpekto. Pero higit po rito ang mission ng ating simbahan. Hindi natin ito matatagpuan. Hindi ito mapipigilan ng mga individual na naghahangad ng sariling pakanan, ng sariling kagalingan. Dapat ang tuon natin, ang ating focus ay ang ating Panginoong Diyos at hindi ang tao. At huli, letter Y, yearn for heaven. Asamin po natin ang langit. Tayo, nandito lamang sa mundong ito bilang mga manlalakbay na naghahangad na sa waling yugto ng ating buhay ay makapiling natin ang Diyos sa kanyang kaharian sa langit. Mga kapatid, dapat po tayo mag-stay, manatili dahil ang ating destinasyon, bagamat mahirap, ito naman po ay masasabi nating worth it, karapat-dapat. Dahil ano ba ang paghihirap natin sa mundong ito? Kung ikukumpara sa ginawahan, kasaganahan, kagalakan na makakamtan natin sa langit. At syempre pa, huwag lang po tayo mag-focus sa ating sariling kaligtasan. Tayo po'y mamamalakaya ng ating Panginoon. Dapat po, magsumikap tayo na ang mga kaluluwa ng ating mga kapatid ay atin din sa tulong ng Diyos may ligtas. Ayon nga sinasabi ni San Marcos, si Jesus ay natutulong noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapapahamak kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Mga kapatid, nasa isang barko tayo. Kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ang dapat nating ikatakot? Hindi dapat nating bigyan ng tuon ang mga daluyong, ang malakas na hampas, ng alon, ng dagat, ang malakas na hangin. Ang dapat natin pagbigyan tuon ay ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang nagagawang misyon sa atin. Ito po ang pamamalakayan ng mga tao, ang panawagan sa pagpipisi at pananampalataya. At para po sa ating pagbabahaginan, ang tanong ay, what is the Spirit urging us to do the most
in order for us to stay, submit, testify, accept, yearn. O sa Tagalog, anong bagay na inihimok sa atin ng Espiritu na gawin upang tayo ay manatili? Ang magpailalim, maging saksi, tanggapin, at manapit sa langit. Maraming salamat po mga kapatid. God bless everyone.